to meet you. And what's your name? Hello, gumagana. Ito siya, guys. Minions, guys. Wow. Oh my God. Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So today is pupunta tayo sa Universal Studios Japan. Magko-commute tayo papunta doon. So i-share ko ulit sa inyo kung paano pumunta doon and hopefully hindi na kami maligaw this time. So guys, samahan nyo kami pumunta ng USJ and then currently sumakay kami ng Nipponbashi Station sa Nichimei Line and then bumaba kami dito sa Noda Station. Update ko na lang kayo guys kasi andito na yung train, mamaya na lang ulit. Hello guys, welcome to Universal Studios of Japan! Dito na tayo ngayon sa Universal Studios of Japan and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin dito, kung ano yung makikita sa loob, kung ano yung mga pwede nyong sakyan, and of course kung ano yung mga pwede nyong kainin. So tara guys, samahan nyo ako, explore natin tong Universal Studios of Japan. Let's go! Hello guys! Nakapasok na tayo dito sa loob ng Universal Studios of Japan and eto na yung legendary globe! So guys, magpapapicture muna tayo dito bago tayo pumunta sa loob ng Universal Studios of Japan. Mamaya explore ko sa inyo kung ano yung mga pwede makita dito and now sobrang excited ko na para bang akala mo bata ko ulit. So guys, mamaya na ulit, magpipicture muna kami dito. Hi! Hello! You wanna say hi? French. Oh, French. Yes, Paris. And oh, you? Paris. Philippines. Oh. Yeah. I know Philippines. You've been in Philippines? Yes, Philippines. Oh, good. Oh, what's your name, by the way? My name is Mickey, and you? Will. Will. Yeah. Hello. Nice to meet you. Bye-bye. So, guys, may na-meet pa tayong French. So, anyway, guys, simulan na natin tong adventure na to and let's go! Oh my God! Sobrang haba ng pila guys sa loob. I think nagpapapasok na sila. Ayan. Pero guys, grabe ang haba ng pila papasok ng Universal Studios of Japan. So guys, kung gusto nyo din i-book tong activity na to kapag pumunta kayo ng Osaka, Japan, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Ayun, tapos na kami mag-picture ng kasama ko dito sa Globo. And now, papasok na kami ngayon dito sa Universal Studios. And kung mapapansin nyo, nag-change outfit na rin tayo. And shoutout nga din pala sa na-meet namin mga Filipino kanina kay Sir Jorel. Shoutout po sa inyo, sir. Ingat po kayo and enjoy sa Universal Studios. Ayan, ang haba ng pila guys. Guys, meron pala security check dito pagpasok sa Universal Studios. Hello! So ayan guys, kung makikita nyo, security check yan. So chine-check nila lahat, parang sa airport. Ipapasok nyo lahat ng gamit nyo dun sa tray, then i-scan nila. Guys, ang target natin dito is yung Super Mario tsaka yung Harry Potter. Hello guys, papunta na tayo ngayon sa Harry Potter dito sa Universal Studios of Japan. And eto siya guys, eto yung entrance nya. Look, may mga bato-bato. So diretsuhin lang natin to guys and papunta na to sa Harry Potter. Nag-change outfit na ulit tayo and andito na tayo kay Harry Potter. Ito siya guys. Oh my God. Sa mga fans dyan ng Harry Potter guys, don't miss this activity. Look. Oh my God. Ang ganda. So tara guys, pasukin na natin to. Guys, ito unang bubungad sa inyo sa right side. Ayan. Sa Hogwarts Express. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. And what's your name? Will. Will? Yes. And where are you from, Will? From the Philippines as well. Oh, are you all together? Yeah, just my friend. Oh, not marvelous. How do you know Camille? She's my classmate back in college. Oh, superb. Yes. What did you study? Engineer. So we are engineers. You must be very smart. Not really. No, I think you're being modest. Well, let's get a photo, shall we? Would you like to pose with me like this? Oh yeah, I like that.
And what's your name? You may call me Conductor. Conductor. Yes. Wow. Nice to meet you properly. Yes, she's beautiful, isn't she? Yes, so beautiful. Wow. Well, I hope you're enjoying your day in Hogsmeade. Sure. Thank you Enjoy the rest so of your much, day, sir. Conductor. Take care. Alright. Thank you so much. Thank you. Ano yun? Is that a dragon? Ito naman yung door na bumubukas. Wow! Nice! Ay guys, ito pala yung sikat na beer or butter beer. Ayan siya. Itatry din natin yung butter beer na yan maya-maya. So, ikutin muna natin tong lugar na to. And then after, kapag kapalabas na tayo, tsaka natin itatry itong butter beer. Grabe guys, ang haba ng pila dito sa butter beer. Look! Akala ko walang pila. God, ang haba ng pila oh. Guys, nakita ko to guys oh. Yung gumagalaw. Hala, ano yan? Ano yung gumagalaw na yon? Guys, closer look. Nakikita nyo ba? Oh my God, what is this? Guys, naalala ko na. Ito yung parang competition nila sa Hogwarts. Yung egg. Ayan yun guys, yung parang kailangan nilang i-catch yung egg tapos parang ipapasok nila dun sa kabilang team, parang ganon. Hindi ko alam yung tawag, pero dun sa mga Harry Potter fans dyan, yung mga diehard fans dyan, i-comment nyo na lang sa baba kung ano ba yung tawag doon, yung sa bola. Ayan guys oh. So ayun guys, nandito na tayo sa castle ng Hogwarts. And then ipapakita ko sa inyo kung saan yung entrance niya. So bali dito yung entrance niya guys. Ayan. Dito yung papasok ng castle. So guys, papasok na tayo ngayon. Mula dun sa gate, ito yung dadaanan niyo. Yan, sa gilid ng castle. Guys, nakapila na kami ngayon dito sa castle ng Hogwarts. Pero grabe guys, ang haba ng pila. Quick update lang, nakapasok na kami sa loob ng Hogwarts. So, pero nakapila pa rin kami. And i-update ko na lang kayo ulit kapag nandun na kami mismo. ってもらうんだけど、とってもクリッジがうまいってみんな栗を握ること、その方が身のためだぞ。空を飛び回ると気分が悪くなるものは乗らぬこと。 So ayun guys, tapos na kami dito sa Hogwarts. So bale, rides pala siya. Akala ko museum. Pero grabe guys, nila namin na almost 45 minutes to 1 hour. Grabe, worth it. Sobrang sulit. Bibigyan ko na lang kayo ng clue. And hindi ko dito i-spoil yung nag-experience ko. Pero bibigyan ko na lang kayo ng clue kung ano nga ba yung rides na meron dito. So guys, dun sa mga nakapag-Singapore na ng Universal Studios Singapore, sa mga nakapag-try na ng Transformer, ganun siya. Na may halong Damami. So, imagine niyo na lang guys na Transformer tsaka Damami sa Universal Studios Singapore. So, ganun yung experience. Sobrang sarap, sobrang solid, sobrang sulit. So, guys, kapag pupunta kayo dito sa USJ, itry nyo din tong Hogwarts. Tapos, dito kayo mag-exit guys. So, of course, hindi ko na siya pinakita, pero sa loob niyan, Boodle Shop. So, ayun guys, tapos na kami dito and then pupuntahan naman namin yung iba para mapakita namin sa inyo. So guys, again, sulit to. I-try nyo tong Hogwarts na to. Kahit mahaba ang pila, tiisin nyo na lang, ipila nyo na lang kasi sobrang sulit. Ako na nagsasabi sa inyo. So, let's go into the next one. Bago tayo umalis dito sa Hogwarts, is itatry muna natin tong butter beer. And nakapila na kami ngayon. Ayan, butter beer. Pero ito yung pila guys, oh look. Ang haba ng pila. Parang I think lahat ata ng puntahan dito is mahaba yung pila. So
i-push na natin to kasi gusto ko rin talagang matry itong butterbeer. And then kung ano ba talaga yung lasa niya, kung masarap pa siya or what. So mamaya sasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung lasa na itong butterbeer. Guys, ito pala yung presyo niya. Pause nyo na lang. Hello! One frozen butterbeer? Just one? Arigato! Okay, thank you! So, ayun guys, naka-order na tayo ng frozen butterbeer. Ayan siya. Worth 900 yen. Pinakita ko naman kanina yung price niya. So, tikman na natin. So, sabi is haluin daw. Guys, hindi ako umiinom ng beer. Hindi ako masyado umiinom ng alak. Pero, itry natin. Ito siya guys. Ayan. Tikman muna natin yung nasa ibabaw niya. Kung ano yung lasa. Para siyang ice cream na vanilla. Ganun yung lasa. Yeah. Sarap. And then, haluin na natin. Okay. Ngayon guys, tikman na natin kung ano yung lasa niya. Ang sarap guys. Para lang siyang ice cream. Tapos sa ilalim is soft drinks. Ganun yung lasa niya. Yeah. Ang sarap guys. Solid. Tapos na tayo uminom ng butterbeer. Frozen butterbeer. Napakasarap niya. Solid. Dito pala, nakita ko, andito yung bilihan ng mga magic wand. Eto. Ayan. So, iba't ibang klase ng wand. Ayan. Ito yung wand ni Harry Potter, Hermione, Ron Weasley, Dumbledore, Voldemort. Yan. So, dito siya nabibili guys. So, ngayon guys, nandito naman tayo ngayon sa Wonderland. Ito guys, para to sa mga bata. So, kapag pumunta kayo dito, tapos may mga dala kayong kids, pwede kayong dumaan dito sa Wonderland. Ito itsura niya guys. Alright, so tara guys, labas na tayo dito. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano bang meron dito, kung ano bang itsura dito kapag pumunta kayo sa Wonderland. Dito na tayo ngayon sa Jurassic Park. Eto guys. Itong Jurassic Park, explore naman natin to kung ano nga bang meron dito. Kung ano mga rides, ganyan, at kung ano yung mga pwedeng makita dito. So, ikutin na natin. Guys, tara guys, tingnan natin dito. Wow! Yun lang guys, yun lang yung makikita dito. Hello guys, ayun. So pumunta na tayo dito sa Super Nintendo. Unfortunately, yung QR ticket na available dyan is 6:30 PM pa. And it's currently 2:02 PM pa lang. So medyo matagal pa yung hihintayin. And hindi ko sure kung mahihintay ko pa. And ganun pala dyan guys, hindi pala yung parang attraction na pagka pumunta kayo sa loob ng USJ, makakapasok kayo agad. So, kailangan nyo pang mag-download ng Universal Studios na app. Tapos, from there, kailangan nyo i-register yung voucher na binook nyo sa Klook para makakuha kayo ng QR, na yung QR na yon is gagamitin nyo papasok dun sa Super Nintendo. And then, ginawa namin yun actually. And then, after nun, ang available time na lang is 6:30 to 7:30. So,
yun na lang yung available guys. Kaya medyo matagal-tagal pa hintayin namin and hindi ko sure kung may hintay pa namin. Pero ayun talaga guys, gustong-gusto ko yung Super Nintendo eh. Pero let's see kung mahintay pa natin. I-update ko kayo mamaya. Ayun guys, andito kami ngayon sa Minion World. Ito ang itsura niya guys. Ayan, ang dami mga minions guys. Dami mga minions. Tatry din natin dito kung meron ditong rides dito sa Minion World. Ayan siya guys. Guys, itatry pala namin tong ride na to sa Minions. Ito siya guys. Ayan. 交通によってプールをアイスリンクに変えてしまいました。しかもお車まで持ち込んではちゃめちゃなあれ。 So ayun, tapos na kami dun sa Minion Rides and meron kaming nakalimutang sakyan dun sa Hogwarts. So babalikan namin ngayon and let's see kung maikli lang yung pila. Dito na kami ngayon guys sa ride na binalikan namin. Eto siya. Pipila na kami. Ayan. Ayan siya guys. Nakapasok na kami guys. Ito yung entrance niya. We've been driving around singing songs. And etong rides na to guys is para siyang roller coaster. Ayan, actually ayan siya guys. Ayan, so itatry natin yan. Ano? Sana hindi masyado mahaba ang pila. Hello! Ayun guys, tapos na kami sa rides. Worth it siya and okay din siya pambata kasi saglit lang yung ride eh. Pero masaya, masaya. Sayang itatry ko sanang kuhaan habang nakasakay ako kaso sabi ng mga staff doon bawal daw. So sayang. Pero ayos yung sinakyan namin. Quick update pala guys, I think since 5:49 na and 6:30 yung Super Nintendo, siguro ipupush na natin, hihintayin na lang namin yung Super Nintendo, yung ticket namin na ano bang tawag doon, yung QR na ticket. So tara guys, puntahan na natin kasi sayang eh, andito na rin tayo. So we decided na hintayin na lang and then pumunta na lang sa ibang mga rides, sa ibang mga stall ganyan. So tara guys, ipapakita ko sa inyo yung Super Nintendo. Let's see, here we go. Here we go. Alright guys, finally nakapasok na tayo. Oh my god, excited na ako. Oh my god. Guys, malayo pa lang, nakikita ko na. Oh my god, nakikita nyo ba yan? Woo! Sa mga batang 90s dyan, keyboard pa lang, family computer pa lang. Guys, hindi pa uso yung computer noon. Naglalaro na tayo na Super Mario Bros. Alam niyo yan. Oh my god, dream come true to guys. Ayan, pumasok kami dito guys. Ito yung itsura ng entrance para sa mga gusto mag-try neto. Ito na siya guys, oh my god, wow. Wow! Look at this! Ang ganda dito guys! Sobrang ganda! Ayan o! Ayan pa! So tara guys, libutin na natin. I can't let you go, baby. Tell you that no, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. Since mag-isa lang tayo guys,
doon tayo sa single riders. Ayan guys, single riders. Ayun, unfortunately guys, yung pala, yung pinasukan natin is Mario Kart pala siya. So ride pala siya. And then tinry kong pumila, kaso guys sobrang haba. So hindi na natin tinuloy. So mag-explore na lang tayo dito, magtingin-tingin na lang tayo dito. And then uwi na tayo, balik na tayo ulit sa hotel. Grabe guys, ang daming tao. Paggabi na pero hindi pa rin nauubos yung tao. Tingnan nyo. Grabe, ang daming tao. Ayun guys, maglalakad-lakad lang tayo dito sa Dotonbori area. And isa pa, hindi ko pa rin kasi natitikman yung 10 yen. So hahanapin natin yon. And then kung ano pa yung mga pwedeng makita dito. Hopefully wala na masyadong tao sa Shinsaibashi kasi may balak akong bilhin doon. So sana mabili na natin. And guys, ang lamig pa rin. Time check, it's 10:53 PM pala, Japan time. So sa Pilipinas 9:53 PM. And right now it's 19 degrees Celsius. So malamig pa rin. So ayan guys, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura dito kapag kagabi. Ay guys, nasa ano ata tayo? Ito ata yung ano. Kasi ayun oh. Kita nyo ba yan? So maglalakad-lakad lang tayo. Dito guys, nasa Red District ba ako? Ayun oh. Ano ba yung mga nakikita ko? Diba? So parang nandito nga tayo guys. So daan tayo dito guys. Kasi total hindi pa tayo nakakadaan din dito. Meron din palang hotel dito oh. Holiday Inn. So guys, kung gusto nyo mag-hotel dyan, malapit na siya sa actually mismong Dotonbori area na. So pwede nyo ring tingnan niya. Oy guys, may mga nakikita na akong mga ano, mga Japanese girls guys. Ay wow, ano to? Wow, nice. Isang malaking screen. Guys, take note. Hindi ko pa nakikita si Glicoman. Kasi actually dumaan na kami dito kaninang tanghali. Pero talagang iniiwasan kong tignan si Glicoman. Kasi hindi ko siya ma-appreciate kapag sobrang daming tao, ganyan. So hopefully mamaya konti na lang yung mga nagpapapicture ganyan. So guys, napapansin nyo yun? Low-key lang tayo pero nakikita nyo yung mga babae sa gilid na naka-block. So tara, hotel muna natin itong area na to. Pero feeling ko magsasarado na sila eh. So tara guys, punta muna tayo dito sa Ebisu-bashi Sui. Let's go. So tara guys, tignan na natin si Glicoman. First time ever. So let's go. Eto na. Eto na guys. First time natin makikita si Glicoman. Eto na. Kinikilabutan ako.
Ito na siya guys. In 3, 2, 1, go! Oh my God! Look! Si Glico man! Grabe! Tara, bumaba tayo dito guys. Ay actually marami pa rin nagpapapicture. Ayan dyan oh. Ang dami pa rin eh. Ito si Glico man. Tapos ito yung magandang spot din. And then pwede rin dito sa part na to. Ayan, yung part na yan, pwede rin kayo magpa-picture dyan. And then meron din doon sa may dulo. Ewan ko kung nakikita nyo. Yan, dyan banda. Pwede rin dyan magpa-picture nang nakikita si Glico man. So tara guys, bumaba tayo ngayon dito sa area na to. So tara guys, let's go. So either doon kayo sa taas, sa upper, kung gusto nyong magkaroon ng clear picture kay Glico man, or pwede rin dito sa part na to. Ayan. So pwede kayo magpa-picture dyan. Ayan, diba? So mas may clear na view kay Glico man. Pero tara guys, bumaba pa tayo na isang beses kasi meron pong isang baba ano. Ayan siya, gitna na gitna. And actually pala guys, nagpa-plan ako na mag-jogging or gumising ng umaga at saka mag-jogging dito sa area na to. So ito kasi yung itsura niya guys. So ayan. Tapos itong tulay na to. So ayan, nagduduktong sa Shinsaibashi, tapos yung Ebisu. I'm not sure. Ito ata yung Shinsaibashi or Ebisu. I'm not sure. Correct nyo na lang ako. And then dito sa part na to, papunta ata yan ng Ichiran, ng Don Quixote, ganyan. So plano ko guys na mag-jogging, gumising na maaga, kahit na sobrang laspag na talaga yung mga paa namin kasi grabe, parang minimum 30k steps per day. Ganon karami yung nilalakad namin araw-araw kasi gusto namin masulit, gusto namin mapuntahan lahat dito sa Japan, especially sa Kansai region. So pinaplano ko baka bukas, so hopefully makapag-jogging ako dito nang wala pa masyadong tao talaga, as in like let's say mga 5:30 ganyan or mga 6 AM, and then para makakuha din ako ng magandang shoot dito. So ngayon hindi mo na kukuha ng mga picture kasi ang dami pa rin tao guys. Ayun o. And nakikita nyo yan, yung nasa likod ko, di ba? So, magbabay muna tayo temporarily kay Glico man. Okay? So ayan, bye Glico. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede din yung spot na to. Actually nakita ko lang siya sa TikTok or sa ibang mga YouTuber na pwede kayo dyan mag-post, and then sa likod niyan si Glico man. So magandang photo spot din yan dyan banda sa may iKiosk Lounge, dyan lang yan. So ngayon kasi sarado pa siya, pero pagka open na yan pwede kayo magpa-picture dyan. And based dun sa mga napapanood ko, may pila din yan, pero maikli lang naman. Pero kung gusto nyo na magandang shots, kasi doon sa bridge na yun, common na yun eh. And then o kaya dun sa may di ba ito yung bridge, tapos sa may baba, common na yun eh, marami talaga nagpapapicture dyan. Pero kung gusto nyo guys, dito sa spot na to, ayan, dyan kay kuya, ayan dyan, or dito, yan, sa itong taas na to, yan. Ay guys, ang ganda dito. Ay may Don Quixote rin pala dito guys oh.
Ayun oh, ang laki oh. Tara guys, lakarin muna natin to. Sorry guys ha, kinorek ko ha. Nasa may right side ni Glicoman yung Ichiran, yung sikat na takoyaki, yung kinain natin ng isang araw, at saka yung Don Quixote. So tara guys, ito guys, oh, ang ganda oh, tingnan nyo to, ang ganda. Oh my god, may mga pailaw pa si Mayor. Ayan oh. Grabe, may budget. Ay, ipapakita ko sa inyo, hindi nyo pala nakita. Ayan oh. Ayan oh, ang ganda. Wow. Ayan, may mga ilaw oh, ang ganda. Ito pala yung sinasabi nilang ano. Actually, etong local ramen nila na sinasabi na mas masarap pa daw sa Ichiran. Ito guys, yung may dragon, ito siya. Hindi ko alam kung ano yung pangalan eh, pero ito siya guys. Ayun oh. So guys, wala, kung makikita nyo, wala siyang upuan. Talagang standing lang. Namba station na pala to guys oh. Ayun, Namba station na siya guys. Hindi nyo pala nakita. Ipapakita ko sa inyo. Namba station na siya. Tapos etong Namba station is andito yung, nakikita nyo ba? Andito yung Midosuji, Semichime, tsaka Yotsubashi line. Ayan. Oh, tingnan mo, andito yung Nankai Namba station. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Etong Nankai Namba station, I think ito yung mga pabalik ng airport. Kasi Nankai eh. So, 'di ba, tama ba? Or Kansai? Hala guys, sorry hindi ako sure pala. Pero ang Nankai Namba station, hala, hindi ko na matandaan, Kansai. Kasi ang airport 'di ba is sa Osaka is Kansai International Airport, so Kicks. I'm not sure sa Nankai. Pero anyway, wag niyo na lang isipin niyo sinabi ko kasi hindi ako sure doon. And ayaw ko naman magbigay sa inyo ng hindi siguradong information. Siguro after nito puntahan natin yung dulo, babalik na tayo. And then doon naman sa kabilang side yung explore natin. So guys, pinapakita ko lang pinapakita ko lang sa inyo para ma-familiarize din kayo. At saka yung mga pwede nyong kainan, 'di ba? Pagdating nyo dito sa Dotonbori, kasi usually, 'di ba, pag pumunta kayo ng Osaka, gusto sa Dotonbori mag-stay ganyan or sa Namba. Pero kasi kami, ang ginawa naming strategy, i-share ko lang, is nag-Kyoto muna kami. And then nagstay kami doon ng 3 days kasi hindi talaga kaya ng 1 day guys. Yung iba ang ginagawa, nag-i-stay sa Osaka, then wina 1 day tour nila yung Kyoto, tapos minamadali. Sabi ko nung nagre-research ako, ay hindi kakayanin na isang araw ang Kyoto. So ang ginawa namin 3 days para hindi gahol. Tapos babalik kami ng Osaka. And then from Osaka, doon namin explore yung Nara tsaka Kobe. Actually, sa part din medyo mali ako, to be honest. Kasi dapat nung nag-Kyoto kami, pinuntahan na namin yung Nara. Kasi guys, yung Kyoto nasa taas, yung Nara nasa baba lang niya. Ang ginawa ko sa itinerary namin, from Osaka, yung Nara tsaka Kobe, pinagsama ko ng isang araw. Kasi naisip ko, wala naman masyadong gagawin sa Nara tsaka Kobe. Sa Nara parang ano ba yun, yung Nara Park, tapos yung temple doon. And then yung Kobe, syempre of course yung Kobe beef na itatry namin. Tapos yung Kobe pork ba yun? Ay wow. Dito pala kami galing guys.
feeling ko parang tama. Kasi dito kami nang galing nung nag-Kyoto kami, guys. Ito siya, oh. Ito yung station. Hindi ko sure, guys, kung sa airport ba to. Kasi may rapid train, no? Ay, ito pala, guys. Ayan. Ito yung lugar. Ito yung area niya. Ayan. So tara guys, sumapo muna tayo dito. Ay sorry. So tara guys, sumapo muna tayo dito. And then mag-chill and then mag-relax. So magkwentuhan muna tayo dito guys. Iba talaga ang nagagawa ng manifestation. Iba talaga ang nagagawa ng yung iniisip mo talaga, nakafocus lang sa bagay. Like for example, gusto mo makamit yung bagay na to. Let's say yung bahay, kotse, or makapag-travel sa ganto, sa ganyan, makain yung ganto. Iba talaga guys. And of course, sabi ko nga sa inyo, ang manifestation is nagwo-work lang siya kung may action. And of course, kung may guidance ng nasa itaas. So ako, for me, for now, masaya ako kasi natupad yung isa sa mga pangarap ko na makapunta sa Japan. Siguro dahil gusto ko din yung ginagawa ko. Gusto ko maging travel vlogger. Siguro gusto kong maikot or ma-explore yung Japan. So since tapos na tayo dito sa Kansai, gusto ko sa susunod na pagpunta ko isa ibang prefecture naman ng Japan. Let's say Nagoya, Tokyo, Sapporo, Fukuoka, yun, yung mga ganon. So gusto kong puntahan. Parang na-culture shock ako, to be honest. Sobrang layo niya sa Pilipinas. Sorry sa mga nanonood, pero yun talaga yung reality. Like sa kalinisan, sa safety, tapos sa food, sa serving, sa transportation, sa culture, sa people, lahat na. Name it. Diba? Pero syempre, ang cons daw nun is mahal. Yes, mahal. Pero if you plan really well, if you, for example, book ahead, like makuha nyo ng piso sale, guys, nakikita ko ang piso sale sa Japan, 4 to 5K round trip. Eh, syempre, wala pang ano yun, baggage. Pero imagine that, kung naka-hand carry ka lang, backpack ka lang, pumunta ka ng Japan, di ba? So, regarding naman sa hotel, kung kayo lang ang mag-isa, siguro I would suggest mag-ano lang kayo, yung nasa capsule, yung mga ganon, yung parang pang isang tao lang talaga. Yung may mga common rooms, ganyan. Nakalimutan ko yung tawag pero ganon siya. Let's say yung food subjective yan eh. Pero pwede nyo siyang, kung tight yung budget nyo, let's say, kumain ka sa ramen na masarap, and then, kinagabihan or sa mga susunod na araw sa 7-Eleven, sa Lawson, 'di ba? Or sa ano pa ba yung mga ano dito, mga convenience store. 'Di ba? Depende talaga sa tao eh. So, syempre, 'di ba, kapag nag-book ka ng mamahalin na hotel, ay talaga mahal, mapapagastos ka ng mahal. Or let's say, bumili ka ng maraming pasalubong, of course, mapapamahal talaga. 'Di ba? Depende kasi talaga sa lifestyle ng tao. So ako, for me, natuto na kasi ako guys, kung hindi nyo natatanong, mga pinuntahan kong previous country, ang dami kong pinapamigay na pasalubong dati. Basta, ang dami kong pinapasalubong na to the point na hindi ko na nabibigyan yung sarili ko, na ay, wala pala akong nabiling pasalubong para sa sarili ko. So, ang ginagawa ko ngayon is talagang sa family ko lang. Kunyari, may pinapasuyo sila, may pinapabili. Yun lang talaga, yun lang yung pinibili ko. And then, the rest, inuuna ko na talaga yung sarili ko. But, let's go back to the topic talaga. Let's say sa food. Sa food talaga guys, doon talaga ako nag-spend the most. Kasi, gusto kong matry yung mga food na hindi ko naman usually natatry sa Pilipinas, diba? Kunyari, yung mga tonkatsu na yan, yung mga ramen na yan, hindi naman ako lagi nagaganyan sa Pilipinas, diba? Yun yung reality eh. So, alam nyo yun. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na, sige, sakto lang eh. Hindi siya mahal, hindi din siya mura. Sakto lang. Pero kung mga gantong Japan siguro, or Korea, ganyan, or Singapore, or Hong Kong,
it's really depending kung paano kayo magplan ng trip nyo. Sa food, sa pasalubong, sa airfare, at saka sa accommodation. So yun yung apat na yun yung nagmamatter dun sa kung gaano kayo gagastos dun sa trip na yun. So pero bibigyan ko na rin kayo ng idea since nandito na rin naman tayo. Ang pinaka-budget ko talaga dito sa Japan trip ko for 8 days is nasa around 50 to 60k overall na yon. As in talagang kasama na dun yung hello. Japanese comedian. Yes. What's your name? Watch it, Kohei, yeah. So pinamit pa tayo guys sa Japanese. Anyway, let's go back. Yung budget ko dito guys for 8 days is 50 to 60k. Kahit kanino nyo tanongin, guys, sobrang mura na na 50 to 60k sa Japan. Kasi yung iba umaabot talaga ng 6 digit, 80 to 100 to 150 to 200, ganun. Kasi depende talaga sa lifestyle Pero ako hindi ko naman, since may kasama ako, naghati kami, ganyan, and then sa food. So yeah, yun yung budget ko guys. Basta plan well, and then make sure na makakuha kayo ng piece of fare sa Cebu Pacific or sa mga ibang airlines. About naman sa accommodation, hindi naman kailangan mismo dun sa let's say sa Dotonbori, mag-book kayo sa kalapit lang na station kasi ang trend naman dito is very accessible. So mag-book kayo nun. Sa food, depende sa inyo yan. Kung gusto nyong gumastos ng masasarap lahat, go, it's up to you, diba? Kung gusto nyo ng maraming pasulubungan, go, walang problema yun. So ayun, yun yung mga tip ko guys kapag nagta-travel. And bago ko makalimutan, wear comfy shoes. Wag kayong magdadala ng mga aesthetic pero masakit sa paa, guys. Stop doing that. Sige, nasa sa inyo naman yan pero ako, for me, wear comfy shoes kasi grabe talaga guys, talagang matinding lakaran talaga pagka nasa ibang bansa kayo, regardless kung nasaan man, matinding lakaran talaga. So wear comfy shoes, tapos as much as possible gamitin nyo yung mga transportation ng ibang bansa kasi napakaganda ng mga transportation sa ibang bansa. So ayun, currently it's 11:36 PM na dito sa Japan. And guys, look, hindi na ako nilalamig kasi may jacket na tayo. Thank you sa GU. Sa GU ko to nabili guys. Ayan. Bala ko pa sana bumili ng mga winter clothes kasi may pupuntahan tayong bansa na nag-i-snow late this year. Kaso wala akong mabiling mga ganong mga puffer jacket or mga panlamig na damit. Baka kasi siguro kasi dito sa Japan magsa-summer na. So kaya ang mga nilalagay nila doon sa store nila is yung mga pang-init, mga pang-summer, mga ganyan. Ang gusto ko kasing puntahan, guys, is Israel. Yun yung gusto kong puntahan kasi andun yung life ni Jesus, di ba? Or ni Lord. Gusto ko puntahan yan kasi sobrang sacred nun, di ba? Pero magulo pa kasi ngayon Pero yun yung isa sa mga nasa bucket list ko is yung Israel. And then Canada. Yun guys, Canada din. Gustong gusto ko puntahan yung Canada kasi andun yung kuya ko. Gusto ko rin makasama yung pamangkin ko. And then of course gusto ko rin i-tour yung Canada. Though sabi wala naman daw masyadong nagagawa doon. But still, diba? Still gusto ko pa rin pumunta doon kasi nga may mga magaganda pa rin pwedeng puntahan doon sa Canada, specifically sa Toronto. So hopefully this year makapunta tayo sa Canada. Tsaka dito guys, kahit maglakad kayo ng madaling araw or kahit anong oras, hindi mo mararamdaman yung takot
ewan ko, iba talaga yung vibes. Iba talaga yung feeling. Pero syempre, di ba guys, sabi ko nga sa inyo, kahit safest country yan, don't let your guard down. Always be conscious sa paligid nyo. Di ba? Pansin ko dito sa ano, guys, sa Japan, specifically sa Osaka, ano, lagi nag-i-smile yung mga Japanese. Nakakadagdag ano kasi yun eh, alam mo yung positive vibes. Like, kunyari ikaw nakasimangot ka, pero igigreet ka pa rin nila with a big smile. Alam niyo yun? Like, ganon. Especially din sa mga nakapag-Japan na. 'Di ba, ang bukod sa paglalakad, ang ginagamit nilang mode of paano ba yun? Transportation is bike. Napakaraming bike. So, ang napansin ko dito, yung bike kapag stoplight, humihinto rin talaga sila. And then isa pang napansin ko guys is hindi sila dumadaan kung saan-saan. Like kunyari, dumadaan din sila sa pedestrian. Hindi ko alam kung napansin nyo rin yon sa mga nakapunta na sa Japan, pero isa yon sa mga sabi ko, ay grabe. Alam mo yun, kung sa Pilipinas yan, ano stoplight, nakabike ako. Alam niyo yun? Tsaka dumadaan sila sa pedestrian, hindi sila dumadaan sa ganto, ganyan. Basta sa pedestrian lane din sila dumadaan. So ang galing, no? Grace, ang dami pa rin kumakain dito, oh. Ay guys, may nakita pala ako dito, oh, Yoshinoya. Hindi pa kami nakakain dito. Pero one of these days, kakain kami dito just to try. Ito yung itsura niya, guys. Ayan. So tara guys, puntahan natin yung Don Quijote. Silipin lang natin. Hindi pa naman tayo technically talaga bibili. Gusto ko lang makita yung loob. Pero sabi daw mas mahal daw dito sa Don Quijote. Mas mura daw sa mga drugstore. Tara guys, pumasok na tayo. Ayan. Ang lawak nga dito guys. Ang daming kong anek-anek, oh. Mga skincare, cosmetics, lotion. Labas na tayo. So guys, I guess dito ko natatapusin yung video. And kailangan ko na rin magpahinga. Babalik na rin ako sa hotel ko. So ayun guys, kung meron kayong natutunang aral, kung meron kayong mga natutunang sa akin, so and kung na-enjoy nyo tong video na to, please support me on doing this, and I really appreciate it guys. So kung nagustuhan nyo tong video, don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to ring the bell para updated kayo sa mga videos natin. So guys, dito na muna ako magpapaalam. Bye! Peace!